Sama-sama tayong magiging karakli. Nakabibingi ang lakas ng hangin sa Gonzaga, Cagayan sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ophel. Gayon din po sa Santa Ana at iba pang bahagi ng lalawigan. Sa bayan ng Bugwe, sirigip na mga tauhan ng Coast Guard ang isang residente habang bumabayo ang bagyo. Nagbabala rin ng pag-asa tungkol sa storm surge sa susunod na 24 oras sa ilang bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. Posible umabot po yan ng mahigit 3 metro. At mula 2 hanggang 3 metro naman ang posibleng storm surge sa ilang bahagi ng Aurora, Batanes, Ilocos Sur at Isabela. Sa pilitan na ang paglikas sa maraming taga-Cagayan dahil sa Bagyong Ophel. At sa Isabela may mga pamilyang ilang araw nang nasa evacuation center. Mula sa Ilagan City, Isabela, saksi live si James Agustin. James? Pia, panakanakang pagulan na lamang yung nararanasan dito sa Ilagan City sa Isabela ngayong gabi at may mga bayan na nagpatupad ng preemptive evacuation kanina. Yung ilan dun sa mga residenteng lumikas, pang-4 na araw na ngayon sa evacuation center. Malakas na hangin ang sumira sa bahagi ng isang eskwelahan sa barangay Santa Margarita sa Bagao, Cagayan. Natanggal ang mga bubong, nagkalat ang mga yero at nakalbo ang mga puno sa paligid. Naglandfall sa Bagao kaninang 1:30 ng hapon ng Bagyong Ophel. Ramdam din ang lakas ng hangin at ulang dala ng bagyo sa Gonzaga. Sa barangay Kalayan, halos tangayin ang hangin ng mga puno ng niyog. Umapaw naman ang Estaca Dam sa barangay Flourishing, kaya binaha ang kalsada at ang mga bahay. Malakas din ang agos sa Ilog Cagayan sa bayan ng Amulok. Halos mag-zero visibility naman sa bayan ng Santa Ana dahil sa lakas ng hangin na sinabayan ng pag-ulan. Sapilitan na rin ang evacuation para sa ilang residente. Sa barangay San Vicente, sunod-sunod ang pagdating ng mga evacuee. Pero kulang ang mga silid na magsisilbing evacuation center para sa 200 pamilya na lumikas. Winasa kasi ng Bagyong Marcia ang ilan sa mga classroom. Nag-set kami ng 25 individuals sa mga rooms, tapos yung malalaking rooms, nag-set kami ng 30. Pero dahil nagkukulang, sabi, malilit naman yung iba, sige, siksik na lang kami. Ilang bayan sa lalawigan ang nawalan ng supply ng kuryente at naging pahirapan din ang cellphone signal sa maraming lugar. Ramdam na rin ang malakas na hangin ng Bagyong Ophel sa Tumawini, Isabela. Sinabayan niya ng pabugso-bugsong pag-ulan pasado 2:00 ng hapon. Kaya naman inilikas sa mga residente sa ilang barangay sa hilagang bahagi ng bayan. Isinama ng ilan ang mga alaga nilang hayop. For the past typhoons ay sila din yung nasalanta malapit sa Cagayan River. Lumikas din si Elisa na sa gitna ng bukid nakatira. Kasama niya ang 11 buwang gulang na anak at 6 na kapatid. Pinapunta po kami ni Papa ko dito po kasi natatakot siya baka mabagsakan po ng puno. Kasi sobra pong lakas ng hangin. Nakaranas din ng panakanakang pag-ulan na sinamahan ng malakas na hangin bago magtanghali ang lungsod ng Ilagan. Halos di pa rin pa ng hangin ang payong ng isang residente. Ang mga residente na malapit sa ilog sa bahagi ng barangay San Vicente, pansamantalang tumutuloy sa community center. Gaya ni Rosemary na kasama ang 7 anak, pang-4 na araw na sa evacuation center. Sobrang hirap po kasi may mga bata. Lalo na yung pag sunod-sunod yung bagyo po. Ganyan din ang sitwasyon ni Maylene, na kasama ang kanyang anak at mga pamangkin. Kinakaya po naman namin ang hirap ng buhay dito sa evacuation dahil sa bahay namin is mataas po yung tubig. Dahil sa pagbaha na dala ng nagdaang bagyong Nika, halos 50 bahay ang naapektuhan, kaya hindi na muna pinayagang makauwi ang mga residente. Yung iba po kasi sa aming mga kabaranggayan po is mga light materials po, tsaka yung part po namin is lower part po, flooded prone barangay po talaga kami. Sa ngayon, mahigit 300 pamilya pa ang mga nasa evacuation center sa buong Ilagan City. Kasamang inilikas sa mga alagang baka at kalabaw na malapit sa Pinakanuan River. Nilapit ko na lang dito yung baka ko para malapit mong makuha. Baka kung sakaling lumaki yung ilog, malapit ko nang lalakarin. Itataas dyan. Samantala, Pia, mahigpit na binabantayan ngayon ang water level sa Cagayan at Pinakanuan River.
At live mula rito sa Ilagan City sa Isabela para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi. James, naglabas din ng pag-asa ng babala sa posibleng storm surge sa loob ng 24 oras dyan sa inyong lugar sa Isabela. Ang LGU ba, James, ay nagkaroon ng pagkakataon para silipin ang mga lugar na posible maapektuhan ng storm surge o kaya ng iba pang pagbaha para lang matiyak na walang sumusuway dun sa sapilitang paglikas? Yes, Pia, 4 yung coastal municipalities dito sa lalawigan ng Isabela na karaniwang naapektuhan ng storm surge kapag merong bagyo. Tulad halimbawa noong Dibilacan, Dinapige, Maconacon at Palanan. At ito yung mga coastal municipalities na karaniwan, sanay na yung mga residente na kapag may nagbada ang bagyo, ay sila na mismo yung lumilikas. Sa katunayan, sa paipag-ugnayan natin, Pia, kanina doon sa mga coastal municipalities na yon, ay lumikas na yung mga residente kahapon pa. Pia. Alright, mainam na yung talagang naghahanda at nag-iingat. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. At tila walang pahinga sa bagyo ang mga nasalanta ng bagyong Marce sa Ilocos Norte. Balik evacuation center ang ilan dahil naman sa bagyong Ophel. At mula sa Pagudpud, saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, pabugso-bugsong hangin at ulan yung nararanasan ngayon dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, kung saan nakataas yung signal number 3. Kaya kanina, pinalikas na yung mga residente mula sa mabababang lugar at nakatira malapit sa dagat. Makulimlim at maulang panahon ang naranasan sa Lawag, Ilocos Norte pasado alas 11 ng umaga kanina. Ganyan ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng lalawigan dahil sa bagyong Ophel. Sa maraming lugar, iniinda pa ang epekto ng mga nagdaang bagyo. Isa ang seawall ng Barangay Poblacion 1 sa pinakanapinsala sa Pagudpud. Dating kalsada itong kinatatayuan ko, pero nang tumama yung bagyong Marce, kita nyo naman, nauka yung kalsada, yung semento, nagkadurog-durog, pati yung seawall dito sa Barangay Poblacion 1 ay nawasak din. Isa sa mga residente ng Pagudpud na naapektuhan si Nanay Jocelyn. Burado na ang 60 taong alaala ng bahay kung saan siya lumaki matapos itong mawasak ng bagyong Marce. Sa ngayon, bagyong Ophel naman ang pinaghahandaan nila. Mahirap, ma'am. Mahirap talaga. Nawala ng bahay. Ogat no, tumawat kam ko matitulong apo. Tulungan da kami kuma. Doon ay tayab ti balay mi. Tibubog ti balay mi. Akaasip ay ninanang ko. Hindi nakaligtas sa bagyong Marce pati ang Pasaling Elementary School kung saan sila lumikas. Wasak ang mga reading center pati clinic. Pati ibang parte ng eskwelahan pinaguho ng bagyo. Nakadudurog po ng puso. Kasi po, ito, school, syempre, lahat-lahat mga bata dito po sila pumupunta. Pagkatapos na ng Marce po, hindi po nakapasok yung mga mag-aaral kasi po hindi po safe. 2 linggo nang hindi nakapapasok ang mga mag-aaral ng Pasaling Elementary School, kaya binigyan na lang muna sila ng mga mojo. Siyempre ma'am, malakas sa si Marce. Sabi nila mas malakas pa si Ophel po. Yung pag kinakatakot namin baka mas lalo pang masira po ang school namin ma'am. Paano na ma'am, siyempre kawawa po yung mga bata. Hindi pa rin binabawi ang state of calamity na itinaas sa Pagudpud dahil sa bagyong Marce. Ang problema, ubos na ang calamity fund. Meron naman po mga pinangako or may mga binigay naman po na pondo na ng mga ibang ahensya at sa mga nakakataas na opisyal. Yun nga po, ang inaantay lang po namin is yung pag-implement ng rehabilitation dito sa amin. Nakikiusap po yung mayor namin sa mga nakakataas pa na opisyal para bigyan naman po kami ng karagdagang pondo. Tulong-tulong ang DRRMO, pulis, barangay at AFP personnel sa pagpapalikas ng mga nakatira sa tabing dagat. Lahat po na nakahanda na nakapag-evacuate, pumunta na po kayo dito sa my pick-up point at dito na po yung sasakyan ng local government unit of Pagudpud po. Pero kailangan pang maghanap ng munisipyo ng iba pang ligtas na evacuation centers na hindi pa napipinsala ng mga nakaraang bagyo. Paganda natin itong bagyo ng darating kasi medyo may kalakasan. Sa Calasiao, Pangasinan, nagbabahay-bahay ang mga opisyal ng Barangay Lasip na isa sa mga bahaing barangay doon. Ang ilang residente, itinataas na ang kanilang mga gamit. Doon sa Bandaron, nagpasulo, pero dito sa amin, sa Pusod. Binabantayan rin ang antas ng tubig sa Maruse River.
Pia, nananatiling nakaalerto yung provincial government ng Ilocos Norte. Bukod dito sa Pagudpod, nagkakaroon na rin ng evacuation o paglilikas ng mga residente sa mga bayan ng Adams at Bacara, Pia. Banggit mo yung mga residente na nasa evacuation center pa rin, yung mga bumalik sa evacuation center. Kapag kasi syempre tumagal ang mga residente sa evacuation center, isa sa mga dapat ingatan ay ang pagkalat ng sakit. Meron na bang ginagawa ang LGU para matiyak na hindi ito mangyayari? Pia, isa yan sa binabantayan ng MDRRMO at iba pang LGU officials dito sa Pagudpod. Para hindi mangyari yung sinasabi mo nga na hawahan ng sakit, nagkakaroon naman daw ng proper physical distancing at sinisiguro nila na hindi nagsisiksikan yung mga residente sa mga evacuation center. Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Darlene Kai.